From this to this. For this video ay maganda habay na kutin. Another day, another linisere na naman tayo for today's video at yan na nga yung panghuling drawer ni Nilush na lilinisin ko dyan sa salas. Punong-puno ang ibabaw niya na halos wala na mapaglagyan. Andyan yung kanyang mga kandila at mga garapon na nagpatong-patong na. Pati nga yung drawer ay sira na din at nagewang na at sabi ko nga kay Nilush ay dapat ay itinatapo na din. Sa dami nga din ng mga kandila dito sa bahay ay kahit pa mawala ng kuryente ay may nakaredy kami na iilawin. No, tasoy, lagi. Ha? Lagi, tasoy. Santa Claus. Dali ko kaya, dali ko ismakay, dali mo. Mas kayo pwede. Pati nga mga basura ay ayaw pang ipatapon at bukod sa Christmas tree ay meron din siyang Santa Claus dito sa bahay. May Pasko din naman dito sa Israel, yun nga lamang ay hindi public holiday dahil karamihan ng populasyon dito sa Israel ay mga Hudyo at Muslim. Sari-sari nga mga itinatago ni Nilush at pati nga yung pinaggupitan ng kanyang buhok ay nakatago din. Nagagalit pa nga si Nilush dahil merong mga bagay pa na ayaw pa niyang ipatapon kahit sira na. Nakakita nga din ako ng wall clock at halos bago pa at nilagyan ko din ng bagong battery at nagana pa nga. Sabi ko kay Nilush ay papaltan ko yung orasan na nakasabit dyan sa may salas at kinuha ko pa nga yun sa kwarto ni Lola. Nilagyan ko nga ng orasan dyan sa may salas para kay Nilush para meron siyang titingnan kung anong oras dapat siya kumain. Maya't maya kasi humihingi ng pagkain si Nilush kahit kakakain pa lamang naman kaya binigyan ko siya ng oras kung kailan dapat siya humingi ng pagkain. At kahit may orasan na nga hindi pa rin kami magkasundo sa oras dahil kahit alas 11 pa lamang ng umaga ay sasabihin niya sa akin na alas 12 na daw at kakain na siya. At kapag hindi mo nga binigyan ay parang bata na nag-aatungal. Ay nga't pagkatapos kong alisin ang lahat ng laman ng drawers ay isa-isa ko ding inalis ang bawat pitak at nilinisan ko. Sa kakasara at bukas nga ni Nilush ng drawer ay nasira na yung isang pitak at gumuho na yung lagayan. Halos sira na nga din lahat ng mga gamit dito sa bahay at hindi sila nagpapalit hanggat hindi sirang-sira. Katulad na lamang ng mga bintana ng mga gatuna at yung iba nga ay bungi-bungi na din. Gripo na barado, rep na bumabagsak na ang pintuan ng freezer at gas stove na may barado na din na burner. Mga bagay na patuloy na lumalaban kahit mga naghihingalo na. May mga parte nga dito sa bahay na i-renovate ang kaso hindi pa masimulan dahil tinatapos pa daw ang renovation doon sa bahay ni Nili. Meron nga sariling bahay si Nili na pinauupahan at dahil tapos na siguro ang kontrata nung naupa doon ay pinaayos muna bago ulit pa upahan. Malapit sa dagat yung bahay nila ni Lola na pinauupahan na magkasama din sa iisang building. Nakwento sa akin dati ni Lola na yung bahay ni Nili ay binili daw yun ng ama ni Nili. At para mabantayan pa din nila si Nili kahit nakabukod na ito ay ang ginawa nila ay bumili din sila ng bahay na kalapit lamang kay Nili. Mahal na mahal nga nila si Nili kaya naman hanggang sa pagkawala ni Lola ay si Nili pa din ang iniisip niya. Pero buti na lamang at kahit wala na si Lola ay meron pa din pamilya si Nili na nagmamalasakit at nag-aasikaso ng mga kailangan niya. At syempre hanggat ako ang caregiver ni Nili ay hindi din naman natin siya pababayaan. Kaya kung nasaan man si Lola ngayon ay alam ko na panatag siya dahil nasa maayos naman na kalagayan si Nilush. At isa din sa kasulatan na iniwan ni Lola para kay Nili ay dito lamang siya sa bahay at hindi siya ililipat sa kung saan. At bago nga nawala si Lola ay naayos na niya lahat ng mga kailangan lalo na ang para kay Nili. יפה, את מבסוטי עם זה? יש לך בית יפה עכשיו, נקי. Ay nga akala mo ibon si Nilush at tuwang-tuwa nga at maganda na daw ang kanyang bahay at malinis na din at wala nang alikabok. Magtatapon nga ako ng basura at pagbukas ko ng pinto ay nagpatake ang mga sobre na mga kailangan bayadan tulad ng ilaw, tubig at internet at si Aling Esther ang naglagay dyan. At ito na nga yung resulta ng ating linisere for today's video, ang from this to this. Yung dating punong-puno ng laman at kalat yung ibabaw ng drawer ay ngayon nga ay maaliwalas na at ang gandang tingnan. Yung nasa ibabaw niya na mga hindi na kailangan na itinapon ko na at yung iba naman ay inilagay ko dyan sa may drawer.
Nakaraos na naman tayo sa ating liniserye for today's video at mahaba-haba pang ang linisan ang kailangan gawin bago tayo matapos, kaya abang-abang lamang po kayo sa ating mga susunod pa na liniserye. At ngayon nga na wala na nagbabawal na maglinis ako ay uubusin natin lahat ng kalat at mga basura dito sa bahay. At pagkatapos ng aking gawain ay sinilos naman ang bigyan natin ng kanyang pagkakaabalahan ng kanyang paboritong gawain, ang magtiklop ng mga damit. Sunod-sunod nga ang aking mga naging labahin sa dami ng mga damit ni Nili na nakuha ko sa taguan na bago ko nga ipasuot ulit ay pinaglalabhan ko muna. Mas maayos na nga din ngayon ang tiklop ni Nili sa mga damit, hindi katulad dati na kailangan ko pa ulit-ulitin dahil gulo-gulo ang kanyang tiklop. Ang mga simpleng gawain katulad ng pagtitiklop ng mga damit ay malaking tulong para sa mga matatanda, lalo na para sa mga katulad ni Nili. Nakakatulong hindi lamang para sa kanilang pisikal kundi pati din sa kanilang mental health. At dahil nalilibang din si Nili sa kanyang ginagawa ay nababawasan din yung kanyang stress at hindi siya nagkakasumpong habang nagtitiklop. Tuwang-tuwa din naman si Niyush kapag natutulungan niya ako at ang isa pa ay proud din siya sa kanyang sarili na marunong siyang magtiklop. At lagi din natin silang bigyan ng papuri kahit sa mga simpleng bagay lang na nagagawa nila. Ayos siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.